Ngayon po, nandito tayo sa ating kaibigan guys. Itatanong po natin dahil ay napakarami pong natatakot sa dam. Kasi yung iba daw na malapit sa kinaroroonan ng dam na yan ay kinain po ang lupa, no? Tas gilid ba? Bitak, no? Kinain ng tubig na. Kaya natatakot sila mula nang napanood nila yung video natin na hinulaan ni kaibigan na panganib daw talaga ang dam. Kapag malakas talaga ang ulan guys, yun po, delikado talaga, lalo walang tila, magsabay pang bagyo. Sigurado guys, maraming matatangay sa tubig. Kaya nandito ako, gusto kong ipaabot sa inyo tungkol sa dam. Kung ano po ba talaga ang epekto kung sakali man na masira ito. Okay lang masira. Basta hindi tag-ulan, walang bagyo. Yung tag-init na ba, para hindi po malakas yung tubig. Yung walang baha na, kaibigan. Oo, yun po ang gusto kong malaman. Gusto kong itanong kasi marami po talagang natatakot ngayon tungkol sa dam. Kung ano po ba daw epekto. Ano po? Ito yung sabi ng ating kaibigan. Iwan ko lang guys kung comment lang po kayo sa video ko kung meron po bang nagpaabot dyan na delikado yung dam na yan. No? Kung may nagpaabot na delikado yung dam na yan, kung kawawa man po yung nasa baba na maaabot niyan, kailangan ninyong lumikas. Huwag po ninyong hintayin na mangyayari ng aktual, doon po kayo kikilos. Huli na ang lahat. Kaibigan, si kaibigan mismo yung nakadetect nito guys. Nakikita nila na magbibigay talaga ang dam ng malaking problema dito. Kung sakali man ito guys na masira, kung may bagyo, tag-ulan, baha, posibleng mag-aabot, no? Magpang-abot ba yung tubig ng dagat at saka yung tubig na matabang. Yun po ang delikado. Kasi ang dagat guys, iba po ang kaniyang galaw. No? Sobrang lakas ang tawag balon. Nako. Ito po yung tandaan nyo guys, sabi ng ating kaibigan. No? Hinulaan po niya ito. Masama ang kanilang nakikita sa dam na yan. Panganib yan sa mga residente dyan. Kailangan sana na hanggat hindi pa po nasisira yung nasa gilid niyan, tawag Rick, tawag kalimot ko guys, pasensya na mo, lagyan po ng bato ba yung mga gilid dyan, isiminto, kung pwede barbed wire, no? Yun po, kaya naman po talaga sa budget yan sa government. Kung may malasakit sila sa tao na mapapahamak nito. Kasi yun po ang nakikita ng ating kaibigan ngayon. Yung dam na yan ay magbibigay po ng panganib ng mga residente po. Malapit po doon sa dam. Lalo na doon sa baba. Yung mga nakaranas po ng baha dyan na madaling aabot, umalis po kayo dyan. Kaya yung mga ipinapaabot po namin, hindi yun para sa amin. Para sa inyo yan. Shout out pala no kay bro Dodong at saka si Mama Elizabeth at saka si Dina at saka si Diasis, no. Maraming salamat po sa inyo guys. Nag-chat po sila guys. Itiit, grabe. Napakalaking tulong nyo. Kung hindi po daw sila umalis po doon sa kanilang lugar guys na kinatatayuan po na kanilang bahay, kung hindi po daw sila nakapanood sa nag-share nito, sigurado may may buhay daw na mawawala sa kanilang pamilya. Tandaan po nyo guys, meron tayong natulungan, no? Kahit hindi man po aabot ng libo-libo yung natulungan po natin na nailigtas, at least kahit pakunti-kunti, no? Meron. Yun po ang tandaan natin guys. Ang ipinapaabot ng ating kaibigan nangyayari. Tandaan po ninyo ang panganib na
hatid ng ating kaibigan impormasyon yung dam. Lalo na pag tag-ulan, no? Marami pang bagyo daw ang mararanasan natin patong sa December, sa December. Kaibigan. Ano po? Ha? Grabe si kaibigan, guys. Kaya pala, sabi ng ating kaibigan ito, pasensya na. Mahina yung boses ko. Kasi po, iba yung karamdaman po doon niya ngayon, guys. Iba yung katawan niya. Bakit po kaibigan? Anong problema? Kawawa. Sige, sige lang po. Sige. Okay lang, guys. Hanggang dito na lang muna, guys, ha. Kasi parang hindi masyado maririnig natin si kaibigan. Yung boses nila parang may dinaramdam din sila. May karamdaman din. Pwede kong malaman, kaibigan, anong problema? O sige, sige. Guys, pasensya na kayo, guys, ha. May problema ang ating kaibigan.